Self-Defense Reliant Posture Revitalization Act, ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Commissioner. Magandang tanghali niya. And it's nice to be back here. Kamakailan po ay nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Ano po ang pangunahing layunin o main objective ng batas na ito? Sir, bale, main objective nito is palaguin natin yung ating local defense economy, so to speak, no? So, by the term itself, self-reliant defense posture, yung meron kasi tayong tinatawag na defense economy. So, yan yung mga kagamitan ng armaments, everything po from uniforms to everything that our defense industry, our defense personnel actually use. Napakalaking bagay po ito, no, kapag meron tayong self-reliance. We can make use of what we have in our own country. Nagulat nga ako kanina nung tinakausap ko po kayo na karamihan pala sa mga kagamitan po talaga natin, even the uniforms na I would think nagawa sa ating bansa ay imported. Yes, ma'am. But we have a very good textile industry also here in the Philippines. Yes. We also have a very good shoe industry na lang, no? Yes. Yung sa Marikina, we have that. Used to be, we have the Ang-Tibay shoes that were used by the soldiers. So it's really very good to note that this law can bring those back eventually. Yes, that's a great prospect at we're really looking forward to that para magamit naman mga sariling atin, yung mga textile po natin. Yes, ma'am. I think they're developing, the PTRI is developing a textile specifically for the military. Yes, ma'am. So we're looking at all of this, and this bill nga po, no, is a very good step in the right direction, and it's a very welcome na nangyari para po sa sandatahang lakas ng Pilipinas. And not just that po, hindi lang siya yung talagang uniforms and everything, no? But we're also looking at armaments, equipment, and the contemporary new challenges that we're facing. So ngayon po kasi, di ba, nagbago na yung warfare natin from kinetic to non-kinetic, or what we say as unconventional warfare. So nandito na po yung the use of technology, cybersecurity, electronic warfare, kasama po yan. Okay. Yes. So lahat po. Na-curious lang po ako, saan po tayo usually kumukuha ng, let's say, ammunition or arms? Na hindi pala gawa sa Philippines. Yes, ma'am. We source from different countries. Ito naman po kasi, every time we have like modernization projects, meron po tayong technical working group who does research on what's the best to be procured by the Philippines. So with this law, complementing ito, sir, ma'am, no, dito, ang kino-complement nito is the comprehensive archipelagic defense concept. So this law will complement that, as well as the modernization project, program of the Armed Forces of the Philippines. So these are all connected to one another. May kakayahan po tayong gumawa ng sarili nating arms? Meron naman, ma'am, no? Over and above that, kahit lang po yung assembly or yung production, kung saan po yung strengths natin, we will leverage on that. Okay. So ano naman po yung mga specific areas na iba pang prioridad ng batas na ito para po mapalakas pa ang ating national defense industry? At ano po kaya ang long-term effect nito? This will be a partnership, no, with the government, non-government, yung private sector natin, and of course the academe. So from research and development down to kung ano nga po yung strengths natin dito sa bansa, we will make use of that. So kung meron tayong production line that is available, then we'll make use of that. Or pag hindi po, minimal na lang yung pag-import natin. At least kahit sa assembly, pwedeng dito na po gawin. Paano naman po makakatulong ang batas na ito para palakasin pa ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines? Ito nga, sir, as I said, it will complement the comprehensive archipelagic defense concept. So, all-encompassing yan, no, kung ano yung maitutulong nito. Over and above that, it will also help our industries, local industries, to be part of national security as well. And over and above din dyan, no, ang kaigihan din nitong batas na ito, nakakatulong to sa ekonomiya ng ating bansa. It will create more jobs, and of course, the defense economy will help the economy of the nation as a whole. Kasi ang dami-dami niyo po. Ilan po ba ang mga sundalo natin sa ngayon? Roughly, ma'am, we are around 100,000 plus. Plus, of course, we have the reservists, no? Yes. Numbering to millions na po yun. So, talagang malaking bagay po yan. Pag makita po natin sa ibang bansa, no, malaki po yung portion ng GDP that is really part of what we call the defense economy. Hindi po yun
yung gastos, kundi kita. So, napakalaking bagay po pagka ito po ma-leverage po ng ating bansa. Ang dami nun, 100,000 na Kaya sapatos po. marami-rami no? rin ang koleksyon namin sa AFP. Yeah. Opo. Ay. Yes, sir. We are avid taxpayers. Yes. Dapat may award na pala ang AFP, no, sir? Okay. Pakipaliwanag po, ano yung magiging role ng Department of National Defense at AFP po sa pagpapatupad nitong Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law? This one, ma'am, we work as in partnership, no? Of course, we are guided by the Department of National Defense. Nandyan din po sa kanila yung ating government arsenal. It's under the Department of National Defense. So sila po talaga yung nagpo-produce ng ating mga bullets, no? Ammunitions. So lahat yan, kung ano po yung role ng AFP in terms of this comprehensive archipelagic defense concept nga. And of course, the modernization project, yan po yung magiging partnership natin with the DND. At maaari niyo po bang ipaliwanag yung inyong pahayag na ito din po ay makakatulong sa pag-utilize at pag-enhance ng mga indigenous materials? At ano ang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga? Ayun nga, sir, no, sabi nga natin, very robust yung mga kagamitan na meron tayo dito within the Philippines. We are very, very rich in resources. And over and above that, ang mga Pilipino inherently po, we are very innovative. And marami po talagang mga skill sets ang ating mga kababayan. So we want to make use of that. And of course, yun nga, enjoining them to be part of national security in this aspect. So I guess pati DOST po kasama nyo kasi sila yung maaaring makagawa. Like I mentioned kanina, yung Philippine Tropical Fabric PTRI, Research Institute. Yes, ma'am. And Oo. other things that you need for the AFP. Opo, ma'am. Kaya sabi ko nga po, this is in partnership not just with the DND, but other government agencies as well as private entities and the academe, no, yung universities, kasi they do a lot of research. Okay, ano po kaya yung mga challenges na posibleng kaharapin ng armed forces sa pag-transition po nito to a more self-reliant defense posture? At ano po ang may tutulong nito sa national security maliban po sa ating military capabilities? Yun nga, ma'am, no? Of course, there will always be challenges kasi wherever there's change that's happening, there's always gonna be transition. So, we intend to overcome this by, of course, having the right partners in this, doing a lot of research for all of these things. But historically po, no, napatunayan din naman natin yan na nakakapag-produce tayo internally ng iba't ibang mga kagamitan para sa ating sandatahang lakas. So, meron po tayo dyan mga, mga equipment na ginagawa natin. Kahit po sa loob ng sandatahang lakas, no, I have actually a classmate who was able to invent a robot na magde-detonate ng EOD. So, biruin mo po, no, yung danger to human lives na wala dahil may ganong ano. So, we can make use of this law para po masuportahan natin itong mga ganitong inisyatiba. Okay. Sa ibang usapin naman po, Colonel, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. Ano po ang update sa pagtulong ng AFP sa Batanes kung saan utilized ang air assets at gaano kalaking tulong ang assistance from US using their own military assets? Ito, ma'am, no, yun kasing mga operations natin and the exercises that we do, heavy rin ito, hindi lang naman on defense, but also on humanitarian assistance and disaster response. And itong mga nakikita nyo pong exercises that we do in Balikatan, sa Lacniv exercises, ito po yung actual na implementation niya, no? Yung actual na may sakuna na nangyari, and makita nyo po how we are, we are using the training that we have conducted in real life na nangyayari na ito. And nakita din natin po yung suporta ng ating mga nations that are well-meaning and like-minded para po magawa natin itong mga ganitong operasyon such as humanitarian assistance and disaster response. May follow-up po si Patrick. May naging contribution daw po ba ang EDCA sites sa HADR response? Yung EDCA sites po natin, multi-role facilities po ito, no? So this actually enhanced our interoperability with other nations. So, itong mga EDCA sites kasi, these are inside camp, and they serve not just as, pwede siyang fisherman shelter, pwede siyang evacuation sites, pwede yung ganan, and also a hub for us to actually coordinate with one another on how these operations will ensue. Colonel, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
para po sa ating mga kababayan, no, rest assured po na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay narito po para sa inyo to protect the people and secure the state and of course our sovereignty. Sa lahat po ng nangyayaring ito, ramdam po namin ang suporta ng taong bayan at ang ating gobyerno, and that support fuels the Armed Forces of the Philippines to perform our mandate to the letter. Maraming salamat po sa inyo. Narito po kami para po i-maintain ang ito pong inyong tinatamasa po, no, na freedom, and of course for you to sleep well at night. Maraming salamat po sa inyong